Narito na po tayo sa episode 270 na FPJ's Batang Quiapo, mga kapamilya, araw ng Huwebes. Sabi nga nito ni Tanggol, nandito daw sila sa likod ng kanilang bahay. Hindi raw siya pwedeng dumaan sa harapan dahil nga baka makita siya ng tatay niya. Sabi naman ni Bubbles, bakit naman? Galit niyo sa akin. Sabi pa rin ni Bubbles, ba't ka naman pupunta sa pamilya mo, ayaw naman pala sa'yo. Sabi naman ni Tanggol, pinuntahan ko lang sila dahil lang sa lola, sa nanay ko at sa kapatid kong si Santino. Gusto ko lang makita ko anong kalagayan nila. Nung pagpasok ni Tanggol, sarado ang pinto. Pumunta siya sa kabilang kwarto, sa mismong kwarto ng lola niya. Nakita niya yung picture frame mismo ng lola niya. Hinawakan niya ito at talagang hinimas-himas yung salamin. Dahil nga nalulungkot siya dahil alalang-alala siya sa lola niya. Nung narinig niya ang boses ni Noy, tinawag si Tindeng. Nalaman niya na nakauwi na pala sila ng bahay. Ngayon, para bang napansin ni Tindeng na parang meron tao sa loob. Kaya sinisipat niya yung likod ng kortina. Pinahawi niya. Natatago si Tanggol sa likod ng pintuan. Sabi naman ni Noy, Tindeng, ano bang tinitingnan mo dyan? Halika na. Asikasuhin na natin itong mga dala-dala natin. Sabi naman ni Noy, diyan ka muna sa kusina ha, mag-CR muna ako. Ngayon, ang lalim ng iniisip ni Tindeng, nakatulala siya. Sabi niya sa isipan niya, mula pagkabata, pinapahirapan na pinagmamalupitan na si Tanggol ng kanyang ama, na si Rigor. Tanging siya lamang ang nagtatanggol sa kanyang apo. Noon, lagi niyang kasangga ang kanyang apo, pero ngayon nakakulong ito, wala siyang magawa. Inaalala niya kung kamusta na ba ito, kung ano bang kalagayan nito sa loob ng kulungan. Hindi niya alam nasa likod niya si Tanggol, at si Tanggol naiiyak na. Naglabas siya ng pera at iniwan ng pera sa lamesa. At bigla siyang tumakbo at bigla siyang humakbang sa may bintana. Nakakita siya ng lola niya. Sinipat sa may bintana. Ngayon biglang tumalon si Tanggol mula sa bubong. Nagulat si Bubbles, sabi ni Bubbles, ano, nakita mo na sila? Oo, okay naman sila. Tara na Bubbles, alis na tayo. Bigla nilang sinuot ang helmet at bigla nang kumaripas ng takbo. Ngayon, sabi naman ni Noy, paglabas ng CR, Tindeng, ano ba tulala ka dyan? Ano bang sinisipat mo dyan? Noy, parang nakita ko si Tanggol. Si Tanggol? Di ba nakakulong siya? Teka, Tindeng, ano yan? Nakita ni Tindeng yung mga pera. Teka, ano to? Hindi ko alam. Sabi ni, Noy, baka iniwan ni Tess. Kung mag-iiwan man ng pera si Tess, wala siyang ganitong kalaking pera. At saka mag-iiwan siya sa lamesa pa. Nako, Tinding, baka bigay sa atin yan ng Poong Nazareno. Di ba hiniling natin yan? Saka alam niya na kailangan natin ng pera. Alam mo talaga, Noy, parang kay Tanggol to galing eh. Ay nako, Tinding, ikaw na rin ang nagsabi kay Rigor noon na nakakulong yung apo mo. Napaka-imposible naman na makalabas siya. Alam mo talaga, Noy, nag-aalala na talaga ako para sa apo ko, sabi ni Tinding. Kung pwede ba dalawin natin si Tanggol? Nag-aalala na kasi ako eh. Paano naman natin siya madadalaw, Tinding? Pinababawalan nga tayo ni Rigor. Basta wala akong pakialam kahit ano na mangyari. Nag-aalala ako nung kalagayan niya doon. Baka kung napapano na siya. At baka isipin niya na wala na tayong pakialam sa kanya. Kaya wala na akong pakialam. Kung ano pang mangyari, basta makita ko ang kalagayan ni Tanggol. Kailangan ko siya makita sa presinto. Samantala, ito namang si Chief Espinas lumabas patungo nga sa selda ng mga tropahan ni Tanggol. Ngayon, habang binabaybay nila tong fort, bigla naman silang natanaw ni Bong, grupo ni Bong. Lumabas si Bong at hinarang nga itong dadaanan ni Chief Espinas. Inawat siya ng mga warden. Ano yan? Sabi ni Bong. Kakausapin ko lang si Chief Espinas, may importante ako sabihin sa kanya. Sabi ni Chief Espinas, Makasantos, ihinto mo muna. Tama-tama to dahil may sabihin din ako kay Bong. Alam mo, Bong, kapag sa oras na inulit nyo pa yung gulong nangyari dito noon sa mga tropa ni Tanggol, ito lang masabi ko sa'yo. Talagang makakatikim kayo ng parusa sa akin. Hindi porket naging maluwag ako dito papakilaman nyo na ako. Gagawa na ulit kayo ng mga kalokohan. Ha? Ngayon sabi naman ni Bong, Chief, balita ko po wala pa dito yung bata mo at kasama si Bubbles. Hindi kaya tumakas na sila? Ano naman ngayon? Anong pakialam ninyo? Sa akin lang naman, Chief. Baka maaring bumalik ulit kami sa serbisyo. Pangako, hindi na kami papalpak. Kami, aminado kami. Pumapalpak din kami pero bumabalik kami.
Eh yung alaga mo si Tanggol, oh, tatakas na lang, hindi na babalik. Sabi naman nung kaibigan ni Bong, saka Chip, good boy na kami. Sabi naman ni Bong, no, Chip, ulitin nga namin sa inyo, hindi nga kami nagpasimuno ng gulo noon. Kaya sa akin lang naman, Chip, kami na lang yung ipalit yung sa mga tropahan ni Tanggol na natitira. Mga pulpul naman yung mga yun, wala namang binatbat yun. Si Tanggol lang ang nagdadala sa kanila. Sabi ni Chip Espinas, no, wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ha? Kayo, wala na kayong bilang, wala na kayong saysay. Pasalamat nga kayo, hindi ko pa kayo pinatodas eh. At saka, wag mo akong le-lecturean. Abay, walang niya kayo, sabi ni Chip Espinas. Ngayon, nung nakita ni Nateng na papunta si Chip Espinas sa selda nila, balik sila sa loob. Pagpasok ni Chip Espinas, sabi, tangayin ng mga tropahan ni na Tanggol, bilis. Dinakit sila, kinaladkad sila. Yan na. Nagtatanong si Nateng kung saan sila dadalhin. Saan niyo po kami dadalhin? Huwag na kayong pumalag para di kayo masaktan. Sumunod na lang kayo. Pinahirapan sila. Ayan o. Pinapalo sila ng dos-por-dos. Kakaawa. Duguan na silang mga tropahan ni Tanggol. Kakaawa naman. Yung apat. Sabi ni Chip Espinas, saan nagtatago si Tanggol? Alam ko, alam nyo kung saan siya nagpunta. Sabi ni ng mga kasama ni Tanggol, sa Quiapo po napaamin siya. Kasi kukuryentehin siya eh. Hanggang sa tinuluyan na nga siyang kuryentehin. Kasi nagmamatigas, ay pa talaga sabihin, di ba? Kasi gusto nga talaga malaman ni Chip Espinas kung magtakas man to si Tanggol, saan siya pupunta, saan siya tutuloy. Di ba? Ngayon, nalaman na, sabi ni Chip Espinas, magsasalita rin naman pala kayo eh. Kailangan nyo pang masaktan. Sige na, mga Santos, balatukan, dalhin na yung mga yan sa Bartolina. Dinala sila sa ng Bartolina, nagulat si Ben. Dahil nga nagulat nga sila at sinaktan ng mga kaibigan ni Tanggol, tubuan at nangihina. Tapos nagsama-sama na sila sa ng Bartolina. Sabi naman ni Maka Santos, ito, magsiya muna kayo dyan. Ito susi. Sa oras na magbukas tong pinto, ito naman sabi ko sa inyo, mamamatay kayo. Lolo ko talaga to si Maka Santos eh. No? Kawawa naman sila ngayon, mga kaibigan ni Tanggol, binugbog. Diba? Pinaamin. Dahil napuno na nga si Chip Espinas eh. Ngayon, sabi naman ng mga kaibigan ni Bong, wala na talaga tayong sa kay Chip Espinas. Kahit anong gawin natin. Paano na tayo niyan? Tingin ko talaga, Bong parang inuunti-unti tayo eh. Parang tayo naman ang babalikan ni Chip Espinas para parusahan. Sabi ni Bong, hindi mangyayari yun. Basta tuloy ang plano. Gagawa tayo ng gulo dito sa loob ng selda. At kapag nakagawa tayo ng gulo, yun na yung pagkakataon para paghigantihan natin sila at tayo tumakas. Ngayon, ito naman si Maka Santos, pinuntahan na nga itong lugar ng Quiapo, yung isa sa mga barangay dito, para ang misyon nila, halugugin at tagpuin yung kinaroroonan nito ni Tanggol at kailangan maging mapagmatsyag at talasan ng paningin para makita nila si Tanggol. Samantala, ang plan ni Maka Santos pumunta ng barangay para tanungin kung saan nga talaga nakatira itong si Tanggol. Samantala, ito namang si Tanggol, inutusan si Bubbles na pumasok sa bahay na nakabukas ang pinto sa may tabi nga ng computer shop at hanapin si Aling Mirna dahil nanay pala yun ni Teng. Sabi naman ni Bubbles, paano kapag nagtanong? Basta sabihin mo kaibigan ka ni Teng at pinapaabot ni Teng sa nanay niya. Paano pag nahuli ako? Basta umalis ka na agad para hindi na magtanong. Kapag nahuli ako, kasalanan mo to Sige na, bigyan mo na yung pera. Ngayon, sumilip si Babo sa may pinto. Tao po, pwede po ba kay Aling Mirna? Sino po sila? Kaibigan po ako ni Teng, anak nyo. Pinabibigay po niya to sa'yo. Teka, pera? Nakakulong ang anak ko Paano naman ang mangyayari yun? Sabi ni Bubbles. Basta po, pinapaabot po niya yun sa inyo. Sige po, alis na po ako. Yun, naibigay na ni Bubbles, sabi ni Tanggol. Maraming salamat, Bubbles Tara na, umalis na tayo at meron pa tayong pupuntahan. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito. Ito mga magaganap sa mga susunod na episodes ng FPJ's Batang Quiapo. Pinuntahan ni Tanggol sa ni Bubbles ang mga magulang ng mga kaibigan niya para abutan ito ng pera. Ngayon ay nakausap niya yung mga tropahan doon,
At nabalitaan niya na ito nga si Mokang ay napangasawa na nga ni Ramon Montenegro, isang mayaman na negosyante, kaya pupuntahan niya ang kinaroroonan ng pamilya Montenegro na kung hindi niya alam pamilya niya to, kadugo niya to. Pupunta siya sa teritoryo ng kanyang kalaban. Dito natin malalaman kung ano ang kahinatnan ng pangyayaring ito at dito na po nagtatapos ang ating review and recap para bukas at ngayong araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel kapamilya, kung maaari makahingi ako sa iyo ng munting subscribe at i-hit mo na rin ng bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPD's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapamilya and God bless us all.